Hello mga kaisla and welcome back dito sa ating channel and mga kalabers. Bali sa video natin ngayon ay may isi-share ako sa inyo na isang makakatulong sa atin sa sisimula ng ating vlog dito sa YouTube, sa ating mga small content creators, sa mga nagsisimula pa lang. May share lang ako ng isang gamit na pwede nating magamit sa ating pagbablog, lalo sa ating magsisimula pa lang tayo. So, bali ito yung isa sa mga ginagamit ko ngayon sa pagbablog, ang Ecliva Action Camera. So, ito perfect to sa ang mga content ay yung mga motovlog, anything na pwede rin itong magamit. So, sana patawarin niyo pa ang video ito at sana makatulong ang video ito. So, tara, umpisa na natin at buksan kung ano ang nilalaman ng action cam na ito. Wala yung box ng nabili kong Ecliva. So, ito. Nakalagay siya 5K Ultra HD camera. Kasi, na yung 5K resolution siya, yan yung pinakamataas na resolution na kaya niyang makuha dito sa action cam na ito. So, ito po yung kanyang mga features. So, 5K Ultra HD, high definition, 170 degree angle yung kaya niyang ma-capture sa video natin. So, may 2.0 inch screen siya and Wi-Fi connectivity and waterproof to 30 meters. So, yan. Yan yung mga dito naman sa side, ito yung kanyang mga pwedeng paggamitan. So, yan po, makikita nyo. So, using the monopod or the tripod, so pwede siyang magamit. And sa bicycle, yung sabi nga natin yung mga nagma-motocross, nagba-biking, and mga motovlogs na ginagawa natin. Siyempre, pwede rin din pala siyang ikabit sa ating mga helmet, lalo pag nagta-travel tayo. And pwede rin sa waist, and pwede rin siguro yung sa chest. Bibili lang tayo ng chest strap na pwede nating ikabit. And dito naman sa likod, makikita natin yung kanyang mga specifications like the LCD display, yung sinabi natin kanina, 2.0 IPS screen. Video resolution, yung 5K, may 4K, and 1080p, and 1720p. So, photo resolution niya, 5 megapixel, 8 megapixel, and 12 megapixel. So, Wi-Fi function niya, so supported po. Ang language niya is Chinese, English, Spanish, Japanese. Depende sa preferred yung lang. And burst timer, supported din po. Ang slow motion, may time-lapse, photography, loop recording is supported din po. And power saving function supported. Electronic image stabilizer, 2.4 guide remote, optional. So, meron din talaga siyang EIS or Electronic Image Stabilizer. So, ipapakita natin yan sa actual na demo natin itong ating action camera. And sa battery naman, may 3.7 volts siya and 900 milliamps and 1,050 milliamps. So, waterproof depth to up to 30 meters down. So, yun po. And ito nga pala ay sports cameras. So, yan. Biking or mountaineering and water sports, adventures. Yan, sa mga nag-fly, nagka-camping, yung sailing, diving. Ayan, yung mga nag-sailing or racing. So, more on adventure talaga ang inaano nitong action cam na. So, actually mga kalab, almost 1 month ko na siyang ginagamit. So, papakita ko sa inyo kung ano yung talaga yung magandang side nitong action cam na to. Although, murang-mura lang siya, pasok na pasok sa budget natin, lalo sa ating mga nagsisimula pa lang sa pagbablog, especially me. So, sana makatulong ito. So, tara, buksan na natin po ano ang laman ng box nito. So, yun. So, ito yung talaga yung laman ng box nito. So, meron na siyang mga ito yung sa waterproofing case niya. So, ito po. Ayan. So, madali lang naman itong ikabit mga kalabers. And ito. Ito-try natin ito naman. And ito po yung kanyang mga straps na pwedeng ipangkabit. Complete accessories na po siya. Ito, yung mga clips. Ito yung mga mounts na pwede nyo siyang ikabit kung saan nyo pwedeng ikabit. Ito po. Ito po yung sa straps niya. And ito yung sa, alam ko yung sa mount din to sa mga bicycles. Ayan, complete siya. And meron din po siya, yes, manual po. Ganyan. So, basahin lang po natin to kung paano yung pagkoconnect natin, ang pag-start up
And ituturo ko din po yan dito sa pag-operate ng ating action camera. So, bali, eto na pala, ipapakita ko na sa inyo yung ating action cam na nabili natin. So, yung price nito is hindi naman siya kamahalan. So, talagang swak na swak to sa budget natin sa ating mga nagsisimula pa lang sa pagbablog. And, yes. So, ito yung papakita ko sa inyo. Dito sa pinaka-top niya, ito po yung kanya power. At ito naman po yung kanya OK button. So, pagsiselect tayo ng mga menus and yun. So, ito naman yung up and down button. At dito, nilagyan ko na kasi siya ng casing. Ito yung kasama din po dyan. Itong casing na to at saka ito. So, bali nakalagay na siya. Ito naman, nabili ko na tong monopod na ginagamit ko sa pag-vlog. Ayan. So, extendable to. So, yung link kung saan ito mabibili, pwede ka pang ilagay dito sa ating description box. So, kindly check na lang. And, ito pala sa left side niya, ito po yung kanyang charging port. So, Type-C, naka-Type-C na po siya. And, yung ating SD card. May nakalagay na siyang SD. And, dito po yung kanya, dual screen kasi siya. So, ito po yung small screen na makikita natin. And, ito po yung kanyang lens. And 5K Ultra HD po yung nakalagay dito. So, yun. Ito nga pala, ay may nakapasok na So, pero okay lang naman siya. Wala anong problema. May nakapasok lang na langgam, I think. Ayan. So, buksan na natin mga ka-lovers. Ito yung power on niya. So, pag nag-power on na natin siya, so lalabas na po yung welcome. Welcome to the vlog. Yes. So, automatic makita natin yung kanyang resolution. Nandito siya nakalagay. Kung naka-video man tayo, ayan, ang indicator niya po kung naka-video tayo. So, ibig sabihin nasa 4K resolution at 60 FPS yung video natin. And, nakalagay na din dito yung kung may stabilization yung ating video. So, may EIS and andito yung indicator ng ating memory and the battery indicator. So, ito rin po yung time, indicator of time natin, and the microphone indicator. So, i-click lang natin yung OK. Ayan. So, mag-start na siyang mag-record. So, yun lang kasimple yung pagre-record natin ng video. So, kung makita natin yung menu, click lang natin tong okay, patayin na muna natin ulit. So, yung menu, ayun pala yung pagpapatay natin, i-click lang natin siya ulit. So, pagbubuksan natin ulit, click lang natin yung power button. Ayan. So, welcome ulit sa ating vlog. So, yun. So, pagpapalit tayo ng video resolution, so, long press lang natin to, and then, i-click natin ulit yung video resolution. Ayan. So, ito, yung up and arrow button natin, yan yung i-move lang natin siya. So, dito may 5K 30 FPS, may 4K 60 FPS, and may 4K 60 FPS na naka-EIS. So, yung iba dito, so, hindi siya naka-EIS. So, hindi siya naka-stabilize. So, 4K 30 FPS and 4K 30 FPS na stabilize and 2.7K 60 FPS, 2.7K 60 FPS. So, kayo na po ang mamimili kung alin yung gusto nyong video resolutions. So, yan yung quality ng video na gagamitin. Okay? So, yan. Balik tayo. Kung ibabalik natin, click lang natin siya ulit dito sa 4K 60 FPS yung gagamitin natin. Ayan. Kung babalik natin to, i-click lang natin ulit itong power. Ay, sorry. Na ano pala siya. Na off ulit. So, yun. Ayan, nasa screen yung langgam. Ayan. Pero okay lang yan, guys. So, pag titingnan natin yung menu, so, click lang natin tong, yes, ito pong power button ulit ng isang beses lang. So, lalabas na po yung ating mga menus. And the up and arrow down button. So, yan lang po, to move po sa bawat menu. So, ito makikita na natin yung iba't ibang, ayan, typer photo, video album natin. Dito naka-store yung mga captures natin. Photo album,
normal video. Dito yung gagamitin natin yung video, normal video. Ito po yung slow motion video. And loop record. So, meron din siyang time-lapse video. So, mas maganda gamitin sa mga like sunrise, sunset, and normal photo. So, pag titake tayo ng picture. And auto photo. And meron ding burst photo. So, yung maramihan. And timer photo. So, kung kailangan nyo mag-timer, so, yun. And video album. Yun yung sabi ko kanina. So, yun lang. So, i-try natin dito sa normal video. Ito yung normal video. Click lang natin to. And, ayan. Mag-video na. So, kung mapapansin nyo, dito talaga sa actual na makita nyo sa screen, medyo parang grainy siya. Pero once na i-transfer nyo na siya sa like the phone, sa inyong phone, ay talagang malinaw na malinaw yung kanyang pagkakakuha ng video. Saka pala guys, kung gusto nyo makita yung actual na video ng mga kuha ko, you can also visit my nandito po sa description box natin, yung Facebook natin. So, andun nagpa-upload po tayo ng mga motovlogs doon and makita nyo din po doon yung ating mga vlog. And yung link pala kung saan natin nabili ito, pwede ko pong i-share dito sa ating description box. So, yun guys. Etong vlogging equipment camera na to, action camera, is very helpful na din talaga sa atin, lalo sa ating magsisimula pa lang because napaka budget friendly lang nito and syempre yung quality nandun. So, naka 4K resolution ka na, up to 5K resolution at 60 FPS. So, very smooth na. Yung video natin is hindi na mag-aanong magalaw dahil may stabilization na siya. Gaya nung may ipapakita ko sa inyong sample nandito sa ating description box. So yun mga ka-lovers, sana nakakatulong ang video nito. So don't forget to like and share this video para sa ating mga nagsisimula pa lang din mag-vlog ay magkaroon din sila ng idea kung ano ang pwede nilang gamitin sa kanilang pag-vlog. And also, please don't forget to subscribe on our YouTube channel, Kalabers TV. Also hope to see you again on our next video. And sana nakatulong ang video ito. So hanggang sa muli, ako po ang inyong Kalabers na nag-iwan ng isang maligayang vlog. So yan, thank you!